class? Magandang araw. Kumusta naman kayo lahat sa araw na ito? Mabuti naman kung ganon. Bago natin simulan ang araw na ito, ay ating simulan sa isang manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat po sa lahat ng mga biyaya na aming tinatanggap sa aming pang-araw-araw na buhay. Panginoon, salamat din po sa aming kalusugan. At Panginoon, salamat po sa mga tulong mo sa aming lahat, lalo-lalo na po sa aming pamilya. Panginoon, pagpatuloy po kami tulungan, gabayan, lalo po sa aming pag-aaral. Bigyan po kami ng karunungan, tiyaga, bait at sipag, para po sa ganoon ay magtagumpay po kami sa lahat ng aming mga pangarap. Ito'y pinagdadasal namin sa ngalan ng iyong mag-iisang anak na si Jesucristo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Muli, sa mapagpalang araw sa ating lahat, class! So, bago kayo umupo, ay pagtingnan ninyo muna ang inyong mga upuan at pag-iayos ang mga ito. Itapon ang mga basura sa tamang basurahan. Maaari na po kayo umupo. Class, may lumiban ba sa aking class ngayon? Mabuti naman kung gano'n. Pero bago tayo magpatuloy sa ating klase, ay sasabihin ko muna ang ating mga alituntunin sa loob ng paaralan na dapat natin sundin. Una, palaging makinig sa inyong guro. Nagkakaintindihan ba? Ikalawa, iwasan ang paggamit ng mga malalaswang na salita. O sa English ay using bad words. So dapat natin iwasan ang mga ito sa loob ng paaralan. Ikatlo, itaas ang kamay kung may katanungan o kung kayo ay sasagot. Kakaintindihan ba tayo? So yan ang mga simpleng alituntunin na dapat natin sundin dito sa loob ng paaralan. Bago ang lahat, may papakita muna ako sa inyo at kayo ay magpapahayag ng inyong mga sariling opinion. So class, tingnan ng mabuti ang larawan. Kung ibig mo siya pakilala, ano ang una mong titignan? Ang kanyang physical na anyo o ang kanyang buong pagkatao? Sa iyo, Binibini. Binibini, maganda. Ano sa tingin mo? Kung ibig mo siyang makilala, ano ang titignan mo bago mo siya makilala? Kanyang buong pagkatao. Ang sabi ni Binibining maganda, ang kanyang buong pagkatao. Mahusay! Bigyan natin siya ng 3 palakpak. Maraming salamat, Binibini. Pwede ka pong umupo. So, ano ba class? Ano sa tingin nyo? Kung kayo ay makikilala nyo ang babae nito, ano sa tingin nyo ang inyong titingnan? Ang kanyang physical na anyo o ang kanyang buong pagkatao? Ang kanyang puso. Wow, mahusay! Ang sabi ni Ginoo ay ang kanyang puso. Tama naman yun. Bigyan natin siya ng 3 palakpak. Maaari ka po umupo. So, nakikita natin na bukod pa dyan, kung nais mong makilala ang isang tao, ay hindi lamang sa physical na anyo. Hindi ka ba, class? Yes. Hindi lang yung nakikita mo na, ay, guwapo to. Hindi lang makikita mo na, ay,
So, ang ating pasang-aralin sa araw na ito ay ang isang tula ni Ruth Elenia Mabanglo na Kung Ibig Mo Akong Makilala. Ibibigay ko sa inyo ang kopya ng tula na ito. Ngayon, meron na kayong kopya ng tula na iyan at may papakita ko na isang video at inyong papakinggan. Ngayon, class, makinig kayo ng mga Ito ay ang malilong tula kung ibig mo akong makilala. Kung ibig mo akong makilala, lampasan mo ang buwig ng mahugis na balang, ang titig kong dalan, umayagpos ng maibig sa bawat saglit ng kahapon ng lunas. Kung ibig mo akong makilala, sundin mo ako sa hintayang dilim at sa pagsukong ng nagtanging kilamin, nagbangon mo ko at sa akin. Isang pag-ibig na libos ng ginang, tahanang malaya sa pangamba at sundal. May suhay ng tuwat. Kaluwalhati ay walang takda, ialay mo lahat sa akin. Kung mahal mo ako at hindi kilalanin mo. Kung ibig mo ako kilalanin, sisirin mo ako hanggang buto. Iparin mo ako hanggang tuta, umilangan ka hanggang kaluluwa. Ubad ako roon, mula ulo hanggang paa. Maraming salamat. So, iyan po ang tula ni Ruth Elenia Mabanglo na Kung Ibig Mo Akong Makilala. Bago tayo pumunta sa ating talakayin, ay meron tayong tatlong layunin. Pakibasa, class, ang ating layunin sa araw nito. Dapat natapos ng 4 na ultimang mulong aralin ang mga mag-aaral na inasahan na makapagbibigay ng masusuri sa tema, istruktura at nakakagulong bulan. Nakapagpapakaya ng personal na damdamin at aksyon sa mensahe ng tula tungkol sa tunay na pag-ibig. Nabigil ako na aktibo sa pagsagot sa mga katanungan. Grupong paghanda ang pagsulat ng tula ay kaugnayan sa tema. So, iyan po ang ating layunin sa ating talakayan sa araw na ito. Sabi na rito, kayo raw ay nakapagbibigay ng masusing pagsusuri sa tema, istruktura, at mga simbolo ng tula. Nakapagpapahayag ng personal na damdamin at reaksyon sa mensahe ng tula tungkol sa tunay na pag-ibig, realidad. At nakikilahok na aktibo sa pagsagot sa mga katanungan, grupong pagganap, at pagsulat ng tula na may kaugnayan sa tema. So, muli, na ang ating pasang-aralin ay Kung Ibig Mo Akong Makilala ni Ruth Elenia Mabanglo. So, pakibasa ulit, class, ating basahin ulit kung ano ang tula ni Ruth Mabanglo na Kung Ibig Mo Akong Makilala. Sabay-sabay. Kung ibig mo akong makilala, labasan mo ang tubig ng mahugis na balat. Ang ibig mong dapat, lumalaw sa pag-ibig sa bawat saglit ng kahapon mo bukas. Kung ibig mo akong makilala, sunduin mo ako sa biglayang dilim at hanap ng pagsubok ng iyong nakilala.
So sabi niya dito, piliin sa Hanay D ang kasing kahulugan ng mga salita sa Hanay A. Ang una dyan ay ang pakibasa class, Mahugis na balat. mahugis na balat. Ang sunod naman, Titig kong dagat. titig kong dagat. Ikatlo, himnayang dilim. At ang saka, Sisig ko ako sa mga ko. Sisig. at ang huli, ang ikalimahin, So, ibarin mo ako hanggang dito. ay bato isa lang ang masagot. At ang huli, Kalungwanan natin yan. pasensya kung sa akin ang sulat ko. So, ang gagawin ninyo class ay tatayo ang isa sa inyo at sasabihin or tatayo ang isa sa inyo at sasabihin kung ano ang ibig sabihin ng mahugis na balat gamit ang papel na ito. Ididikit nyo lang dito at kung ito pa ay sa numero 2, numero 3, magkakaintindihan mo ba class? So ngayon, sa tingin ninyo, ano ang ibig sabihin ng mahugis na balat? Ito ba ay pakibasa? Physical na anyo. Physical na anyo? Kalungkutan. Kalungkutan? Malalim na pananaw? Pagkilala sa kalungkutan. Pagkilala sa kaibuturan? Tunay na kailangan. Then, Pag-unawa sa isip at talino. pag-unawa sa isip at talino. So, ano sa tingin ninyo, class, ang ibig sabihin ng mahugis na balat? Ay, lumayo ikaw. Kumuha ka lang ko nito at ididikit sa pisara. Mahugis na balat. Maraming salamat. Sunod, meron naman tayo pakibasa. Titig kong dagat. Ano sa tingin niyo ang ibig sabihin ng titig kong dagat? So may physical na ano, pagkilala sa kaibuturan, tunay na kaligayahan o kalungkutan, paunawa sa isip at talino, o malalim na pananaw. O ikaw, dito.
Maraming salamat, teacher. Second naman, ang hinayang dili. So, ano sa tingin ninyo ang ibig sabihin na hilayan din? Okay, ikaw, mister. Hindi ka lang. Maraming salamat. At aking maabat, Sisirin mo ako hanggang buto. Ikaw? maraming salamat. Ikaw, di ba? Meron naman tayo, iparin mo ako hanggang pusa. Ano sa tingin ninyo ang ibig sabihin na iparin mo ako hanggang pusa? Okay, ikaw din mo. Ano sa tingin mo? Maraming salamat. At ang susunod ay aming kalawang asian. So, ang huli kong hawak na papel ay pakibasa class. Tunay na kaligayahan. Tunay na kaligayahan. So, ibig ninyong sabihin na ang tunay na kaligayahan ay nasa huli. So, ngayon, titignan naman natin kung lahat ba ng mga inilagay ninyo ay tama. Ang una, ang sabi niya rito ay ang mahugis na balat.
laro. Ang gagawin ninyo ay ipapasa ko ang bulaklak na ito at kung hihinto ang musika ay ang taong nakahawak ng bulaklak na ito ay ang siyang tatayo at sasagot. Nagkakaintindihan mo ba, class? Okay, sisimulan natin kay Inibining Maganda. Wow! Inibining Alkid. So, ang aming katanungan sa iyo ay ano ang ibig sabihin ng tahanang malaya sa pangambasibal sa linya ng Tulang Nilo Mabanglo? Ang pagmamahal sa tulang dulo ay ang tahanang malaya ay ang tahanang malaya ay ang walang takot at maayos. Tama! Ang sabi ni Binibini ay ang tahanang malaya sa pangamba sugat sa isang linya sa tulang nito ay ang yung wala kang takot o wala kang pangamba na may mangyayari. So, ang sinabi niya ay tama. Bali kang umupo at ibasa mo ang Ayaw tumayo, Ginoo. Sa nabasa mong pula sa iyong kopya ay maaari mo bang ibahagi sa amin kung ano yung sariling opinion mo, kung ano yung napag-aralan mo sa tula na yan. Sa pagkabasa ko sa tula na ito, ang napag-aralan ko ay wag daw sa physical ano mag-focus, hindi sa mabuting kalooban ng isang tao. Ang sabi ni Ginoo ay ang physical ano. Tumutukoy ito sa physical ano na huwag ka raw mag-focus sa physical ano, kundi yung mabuting kalooban ng isang tao. Gawin! Pagpatuloy! Maaari kang tumayo, Ginoo. Kaya makinig, ang ating katanungan kay Ginoo ay ano ang ibig sabihin ng isang pag-ibig na ligwas ng linga? Ano? Ang ibig sabihin niya isang pag-ibig na dito ay hindi lang nakafocus sa parang kundi kaya dito. Magaling! Ang sabi ni Ginoo ay isang pag-ibig na ligwas ng linga ay hindi lang damdamin, hindi lang ito damdamin o yung feelings, kundi kailangan mo yung protektahan yung nagtago sa pag-ibig na ligwas ng linga. Mahusay, pagbasa ang bulaklak.
bilang sa pisikal na anyo o magsasal. Bilang Mahusa! Ang sabi ni Ginoo ay, tulad rin ng sinabi ni Mr. Halina, na tungkol sa physical na anyo. Hindi ka lang nakatukos sa physical na anyo. Ang sabi ni Ginoo ay kailangan mo rin tingnan ang kanyang buong pagkatao. Yun ang kanyang mga naiintindihan sa tula ni Rose Babaglo. Mahusay! So, last, nakikita natin na may nalalaman kayo iba tungkol sa tula ni Ruth Mabangno na kung ibig ba akong makilala. Hindi ko ba? Yes, ma'am. So, sa ganitong paraan, nalaman naman natin na unti-unti ninyong naiintindihan ang tula nito. So, may sasabihin lamang akong kaunti na patungkol din sa tula na ito. Ang pinakahiwatig ng tula ni Ruth Mabangno na kung ibig mo akong makilala, halimbawa sa akin ay kung ibig mo akong makilala ay hindi lang sa physical na ano. Hindi lang nakikita yung kagandahan, yung kapagitan ng isang tao, kundi yung puso, yung mabuting kalooban. Intindihan ba? Tapos, sinasabi rin sa tulad nito, sa kopya rin, tingnan lang inyong mga kopya, sinasabi rin na dapat kung mahal mo ang isang tao, kung talagang gusto mo makilala ang isang tao, ay dapat ito, himlayang dilim. Kalungkutan, susundin mo siya sa kanyang kalungkutan kung talagang gusto mo siya makilala. Halimbawa, si Binibini ay may problema siya. At si Binibining maganda naman ay gusto niya makilala si Binibining Malaki. So, si Binibining maganda ay gusto niya makilala, susundan niya si Binibining Malaki kung ano man ang kanyang problema na dinadala sa kanyang buhay, ay tutulungan niya. Ganun yun. Nagkakaintindihan mo ba? Kaya kung gusto mo makilala ang isang tao, ay talagang titingnan mo, makatukus ka sa tunay ng kalooban. Naiintindihan mo ba? Tapos, unawaan mo yung isang tao na gusto mo makilala sa isip at sa talino. Nagkakaintindihan? Sabi na pa rito, magkilala sa kaibuturan. Ito yung sisirin mo siya hanggang ito na talagang kikilalanin mo siya sa kaibuturan. Malalim na pananaw. Tulad ng sinabi mo kanina, na tulad ng dagat, ang dagat ay malawak, hindi mo ba? Ang dagat ay malalim, hindi mo ba? Kaya, kung gusto mo makilala ang isang tao, ay dapat may malalim ka na pananaw doon sa isang tao na gusto mong makilala. Okay. Ano pa? Sinasabi natin sa tulad na yan, yung kalwalatian na nangangahulugang Tunay na kaligayahan. Tama! Tunay na kaligayahan na kung talagang ibig mo akong makilala, dapat may tunay tayong kaligayahan sa isa't isa. Hindi mo ba? Yun po ang ibig sabihin ng tula ni Ruth Mabangno na hindi lang yung fake lang, yung peke, yung gusto mo lang makilala ang isang tao dahil lang sa pera. Hindi gano'n.
Pwede naman. Napakadali! Tignan natin sila ng ibang palakpak! So, ang pinakita ng Group 1 ay yung gusto nila makilala ang isa. Kaya pumunta sila malapit sa isang tao na, ano yun, nagbabasa. Tapos doon, nakilala nila, tapos naging magkakaibigan ang 5. Okay, maaari mo kayong upo. Sunod naman ay ating panoorin ang ikalawang grupo. Ay, grabe na ako ngayon. Hindi niyo pa alam ako dito ang tao. Ay, sorry. Pasensya po. Ay, mo. Ayun! Ang galing, ang galing. So, pinapakita na balik muna, balik sa upat. So, pinapakita ng ikalawang grupo yung tungkol sa physical na anyo na hindi ka lang sa physical na anyo nakapokus. Yun yung pag-aralan natin kanina, hindi ko ba? Yes, yun ako. So, maraming salamat sa inyo mga kooperasyon. So, ang susunod na gagawin natin ay may sasagutin kayo ng mga tanong tungkol sa ating na pag-aralan. Kakaintindihan mo ba, class? Nagkakaintindihan mo ba? Yes, ma'am. Okay, class. Kumuha kayo ng isang kalahating papel at inyong sagutan ang mga sumusunod na tanong. Bibigyan lamang ko kayo ng 3 na segundo para magsagot sa isang tanong. Nagkakaintindihan mo ba, class? So, far, let's continue. Okay.
Kaya